Tara po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, 2 Sundays ago, I preached about the resurrection of the Lord Jesus Christ. At gusto ko pong magkaroon ng follow-up sermon doon po sa preaching na yon, which is the next passage after that. Pinamagatan po natin ang ating pag-aaral, the authority of Christ's resurrection. The authority of Christ's resurrection. At ang text po natin, Matthew 28:11-20. Ito po yung kasunod na piraso ng kwento, no, na pinag-aralan natin nung 2 Sundays ago patungkol doon sa mga babae na unang nakasaksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Babasahin ko po mula sa bagong ang Biblia, Mateo 28, talatang 11 hanggang 20. Habang patungo sila roon, ang ilan sa mga bantay ay pumunta sa lungsod at ibinalita sa mga punong pari ang lahat ng mga bagay na nangyari. Pagkatapos makipagpulong sa matatanda, nagpanukala sila na magbigay ng sapat na salapi sa mga kawal na sinasabi, sabihin ninyo, ang kanyang mga alagad ay dumating ng gabi at siya'y kanilang ninakaw, samantalang kami natutulog. Kung mababalitaan ito ng gobernador, hihikayatin namin siya at ilalayo namin kayo sa gulo. At ginawa nga ng mga tumanggap ng salapi ang ayon sa itinuro sa kanila. Ang salitang ito ay kumalat sa mga Hudyo hanggang sa araw na ito. Samantalang ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus, at nang siya'y kanilang makita ay kanilang sinamba siya. Subalit ang ilan ay nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Pagka po pinag-uusapan natin ng Christianity, just like any other kind of religion, we always look for symbols. At madalas ang ginagamit na simbolo para ipakilala ang Kristyanismo ay ang krus. Diba? So, pag nakakakita tayo ng krus, ay iniisip agad ng mga tao, that's Christianity. Totoo naman na ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ay natamo sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus. Siya'y namatay at siya'y inilibing. However, what about the truth about His resurrection? Paano naman yung patungkol sa kanyang muling pagkabuhay? Hindi ba pwedeng kasama sa mga simbolo ng Kristyanismo ay ang libingan na walang laman? Nakakita na ba kayo ng kwintas na ang pendant ay empty tomb? Wala, ano? Meron ba kayo nakita na display sa bahay na isang kuweba na walang laman, bukas at walang laman? Well, ano? Pero may mga krus, may mga pendant na krus, may mga bracelet na krus. Pero bakit walang simbolo ng Kristyanismo na ang gamit ay ang libingan na walang laman? Siguro dapat din naman na isama sa mga simbolo ng Kristyanismo ang libingan na ngayon ay wala ng laman. Bakit? Sapagkat ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang permanenteng naglagay ng selyo sa kaligtasan at sa katiyakan nito na ating tinamo. Pero ang totoo, wala naman talagang pwedeng maging single symbol para sa Christianity sapagkat marami kasing events ang nakapaloob sa Christianity. Kasama dyan yung kapanganakan ng Panginoon, buhay niya, kamatayan niya, muling pagkabuhay, at ang kanyang pagpapakita sa mga alagad, ang kanyang muling pagpanik sa langit. Kasama na rin doon yung pangako na niya na siya'y babalik. No? Kasama po yun sa laman ng kwento ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Nakakalungkot lamang po, pag pinag-uusapan natin ng Christianity, laging ang emphasis ay nandun sa death
ni Jesus Christ sa cross. Bagamat tama yon, kasama yon, pero ang ating mensahe ng pag-asa ay hindi po nakasalalay lamang sa katotohanan na ang Panginoong Hesus ay namatay. Hindi lang doon, kasama yon. Pero ang ating pag-asa ay nakasalalay din sa katotohanan na ang Panginoong Jesucristo na namatay ay muling nabuhay at ngayon ay nandun sa langit. Gusto ko i-summarize yung ating pag-uusap ngayong hapon sa ganitong pamamaraan. The gospel has the power to command people to repent because it bears the authority of God to save. Ang ebanghelyo ay may kapangyarihan na utusan ang lahat ng tao na magsisi sapagkat taglay nito ang otoridad ng Diyos na magligtas. Dalawang bagay po. Titingnan natin from this story. Number one, the resurrection witnesses commanded to conceal the truth. So meron pong mga saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoon na hindi nagsabi ng katotohanan. And secondly, resurrection witnesses commanded to reveal the truth. So kung meron pong mga nakasaksi ng muling pagkabuhay ng Panginoon after 3 days, tapos ayaw nilang magsabi ng katotohanan patungkol dito, meron naman na nakasaksi ng muling pagkabuhay ng Panginoon na ngayon ay nagpapahayag ng katotohanan na ito. So tingnan po natin itong dalawang ito. Una muna na yung resurrection witnesses commanded to conceal the truth. So 2 Lord's Days ago, pinag-usapan natin yung pong dalawang babae na unang nakasaksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero gusto kong sabihin na hindi lamang po sila ang nakasaksi na ang Panginoon na nakalibing doon ay nabuhay. Sapagkat wala nang laman yung libingan the following morning of the 3rd day. Tandaan natin, meron pong mga bantay. Tandaan niyo sa kwento, may bantay eh. May mga bantay para tiyakin na yung pong katawan ng Panginoong Jesucristo na inilagay doon ay mananatili sa loob hanggang sa siguro mabulok na ito, mag-decompose na ito. Yun ang purpose nila. Bantayan para yung libingan na yun hindi mabuksan at kung ano man yung laman sa loob nito ay hindi mawala. At ito pong mga bantay na ito, kasama po sila sa nakasaksi ng lahat na nakita ng dalawang babae nung araw na yon. Nung early morning na yon ng Sunday, na ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kahit nga si Mateo, nilinaw niya na hindi lang mga babae ang nandun eh. Yung pong mga bantay, yung pong mga gwardiya, nakita rin nila ang lahat ng nangyari. Nakita rin nila yung anghel. Tatandaan niyo yung anghel sa verse 2 ng Matthew 28 na bumababa mula sa langit. Nakita rin nila yung anghel na yun na lumakad. Nakita rin nila yung anghel na yun na tinulak mag-isa. Yung malaking, alam mo, nakatakip doon sa may kuweba. No? Kaya ang paglilibing nun, hindi naman binabaon sa lupa. Idinideposit sa isang kuweba na inukit mula sa bundok at tinatakpan nyo ng malaking bato. So yun po yung pamamaraan ng paglilibing sa Biblia. Diba? Sabi dun sa verse 6, verse 2, tinanggal ng anghel yun. Pagkatapos umupo siya dun sa ibabaw ng malaking bato na itinakip dun sa pintuan ng libingan. In fact, hindi lang nila nakita lahat ng nangyari na yon, katulad na nakita ng mga babae, sinabi pa doon sa atin sa kwento sa verse 4, na sila po ay sobrang natakot na sila'y nagmistulang mga patay. So, ibig sabihin, namutlak sila talaga. Doon sa nasaksihan, biruin mo. Kahit naman siguro sino makakita ng isang manifestation ng angel na gano'n, no, in physical form. Bakit ko nasabing physical? Hindi naman magagawa ng spirit lahat yung ginawa ng angel unless meron siyang physical form. Kaya nga siya nakita. Narinig din nila yung tinig ng anghel na iniimbitahan yung mga babae, halika kayo, tingnan niyo yung libingan, wala na si Jesus doon. Kapag siya muling nabuhay doon sa verse 6. Pero hindi lang yun, they also saw
kung paano yung mga babae na yon, nung nagpakita ang Panginoon sa kanila, kasi hindi pa sila nakakalayo, pupunta na sila sa ibang mga alagad para sabihin, wala na ang Panginoon, siya'y muling nabuhay. Nagpakita ang Panginoon, di ba? At nakita nila, sabi sa verse 9, na yung mga babae na yon, hindi lang nila iniyakap ang paanan ng Panginoon, sinamba pa nila ang Panginoon. Nakita ng mga gwardiya yun, nandun pa sila eh. Nakita ng kanilang mga mata, hindi lang ang anghel, nakita rin ng kanilang mga mata si Jesus mismo na muling nabuhay. Anong proof natin? Sa verse 11, first part, ganito nakasulat, Matthew 28:11, habang patungo sila roon, ang ilan sa mga bantay ay pumunta sa lungsod. Ano sinasabi diyan? Habang yung mga babae na nakakita sa Panginoon papunta dun sa mga alagad, yun ang mga gwardiya na nandun din sa panahon na yon ay pumunta naman sa lungsod. So ibig sabihin, sabay lang silang umalis dun sa lokasyon. So hindi po nauna yung mga gwardiya kaya hindi nila nakita yung nangyari. Nandun sila nung nangyari lahat yon, nandun sila nung nakita ng mga babae yung anghel, nandun din sila nung narinig nila na sinasabi sa mga babae na wala na at nabuhay na si Jesus kasi sabay silang umalis eh. They left the place at the same time. So makikita natin dito, gusto kong pansinin ninyo, aside from those amazing details, gusto kong makita natin yung dalawang grupo na nakakita ng parehong pangyayari pero nagkaroon ng magkaibang reaction. Nakita nila si Jesus muling nabuhay, nakita nila yung anghel, nagsalita, sinabing buhay na si Jesus, sinamba nila, nakita nila lahat yun. Dalawang grupo, mga babae, mga gwardiya, pero they went on two separate ways. One group, pumunta sa mga alagad, verse 10, para sabihin si Jesus ay muling nabuhay. And then the other group, pumunta dun sa lungsod para i-report sa mga pinuno ng relihiyon na nawala yung katawan ni Jesus dun sa libingan. Verse 11. Parehong nakasaksi sa parehong pangyayari, pero magkaiba yung kanilang naging reaksyon. Pero gusto kong makita at mapansinin ninyo kung ano yung nangyari pagkatapos. Si Mateo, sinadya niya na ilagay ang mga eksena na ito para ituro sa atin ang isang importanteng katotohanan na gusto kong ipaliwanag sa inyo sa dalawang paraan. Number one, everyone is under an authority. Ang lahat ay nasa ilalim ng isang otoridad. Verse 11 again, anong sabi diyan? Habang patungo sila roon, ang ilan sa mga bantay ay pumunta sa lungsod at ibinalita sa mga punong pari ang lahat ng mga bagay na nangyari. Tandaan nyo, itong mga gwardiya na ito ay nandoon sapagkat sila'y binayaran ng Sanhedrin. Ano ibig sabihin ng Sanhedrin? Ito po yung pinuno ng mga relihiyon, mga chief priests, mga pariseyo, yan yung mga religious leaders. Bumubuo sila ng konseho, ang tawag ay Sanhedrin. Yan ang pinakamataas na ruling body ng mga Hudyo noong panahon na yan. Sila ang nag-utos sa mga gwardiya na ito na bantayan ang katawan ni Jesus na nasa loob ng libingan. Anong sabi dun sa Matthew 27, the chapter before, verses 65 to 66. Ganito po nakasulat. Sinabi ni Pilato sa kanila, meron kayong bantay, humayo kayo, bantayan ninyo sa paraang alam ninyo. Kaya't sila'y pumaroon at iningatan nila ang libingan, tinatakan ang bato na kasama nila ang bantay. So hindi lang pala nilagyan ng gwardiya, nilagyan pa ng tatak, nilagyan ng selyo. So ibig sabihin, yung selyo na yon, hanggat nananatiling buo, ibig sabihin nananatili yung laman sa loob. At walang sino man ang pwedeng makialam sapagkat yun ay nilagyan ng selyo ng emperador. But note that not only the guards but even the Sanhedrin demonstrated na sila ay may kinikilalang otoridad. Hindi sila pwedeng kumilos nang walang nag-uutos sa kanila. Kahit po itong Sanhedrin, hindi po sila makakilos kung walang pahintulot ng pinuno ng Roma. At sa panahon na ito, ang pinuno ng Roma ang pangalang Pilato. Anong sabi dun sa verse 63 to 64 ng chapter 27? Sabi, Ginoo, natatandaan namin na sinabi ng mandarayang iyon nang nabubuhay pa siya, tinutukoy si Jesus.
Pagkaraan ng 3 araw, ibabangon akong muli. Kaya't ipag-utos mo na bantayan ang libingan hanggang sa 3 araw, baka pumaroon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin at sabihin sa mga tao, siya'y bumangon mula sa mga patay at magiging masahol pa ang huling pandaraya kaysa una. Kita niyo? Kahit po yung Sanhedrin, katulad ng mga gwardya, hindi naman sila makakakilos kung walang nag-uutos sa kanila. Ganon din yung mga pinuno ng relihiyon ng panahon na yun kung tawagin ay Sanhedrin. Hindi sila pwedeng kumilos kung walang pahintulot ni Pilato. So sinasabi lang dito na lahat ng tao may kinikilalang otoridad. Lahat ng tao may sinusunod na mas mataas sa kanila. Yung salitang ginamit dito na Ginoo, referring to Pilate, yung salitang Sir, sa wikang Ingles, nangangahulugan lamang na kinikilala ng mga pinuno na ito na mas mataas sa kanila si Pilato. Kasi yung salitang Sir na ginamit dito katumbas ng salitang Panginoon. So, ibig sabihin, kinikilala ng mga pinuno ng relihiyon ng mga Hudyo, si Pilato bilang Panginoon. Mga dapat sila yung pinakamataas na pinuno, kinikilala nila si Pilato, mas mataas pa sa kanila. So every time a person uses the word sir, kinukumpisal niya na yung kanyang sinasabihan ng sir ay mas mataas kaysa sa kanya at nagmamay-ari sa kanya. Kaya yung salitang Lord, Kyrios sa Greek, ay malalim ang ibig sabihin nun. Pag sinabi nating si Jesus ay hindi ko lang tagapagligtas, kundi siya ay aking Panginoon. Ang ibig sabihin ng pag tinatawag natin si Jesus na Panginoon, kinikilala natin na siya ang nagmamay-ari sa atin. That He owns us. And that He is the highest authority above us. Kaya po walang Kristiyano ang pwedeng maligtas na kinikilala lamang si Kristo bilang tagapagligtas. Kasama doon dapat nagpapasakop siya sa Kanya bilang Kanyang Panginoon. Para maging totoo ang Kanyang kaligtasan. At dito makikita natin malinaw yan. Sa example nga namang hindi Christian, meron silang kinikilalang Panginoon. At dahil kinikilala nila ng Panginoon yun, nagpapasakop sila doon. Wala silang ginagawa hanggat hindi sinasabi ng Panginoon. Wala silang ginagawa hanggat hindi inuutos ng Panginoon. Di ba dapat tayo bilang mga Kristiyano ganon? Kung hindi inuutos ng Panginoon, wag mo gagawin. Kung anong inuutos ng Panginoon, yun ang gawin mo. Diba? Kasi sinatawag nga natin siyang Panginoon. Kasi nangyayari, madalas mga Kristiyano nasusunod eh. Hindi yung Panginoon. Pag sinabing ito ang gusto ko, ang gagawin ng Kristiyano yung ayaw ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, ito ay hindi ko gusto, gagawin ng Panginoon, ng alipin yung ayaw ng Panginoon. Baliktad eh. Pero sana makita natin ito, yung mga hindi nga Kristiyano, meron silang ganong katinding respeto sa kanilang Panginoon. Dapat mas lalo nang meron tayo na mas malalim na respeto sa ating Panginoon. Because no one is above an authority. Kahit po yung mga tinatawag na atheist, meron din silang authority. Hindi nga lang ang Diyos, ang authority nila, sarili nila. Sapagkat ang mga atheist, yung nagsasabing hindi ako naniniwalang merong Diyos, hindi dahil walang Diyos, kundi dahil ayaw nilang magpasakop sa Diyos na yon. Kasi ang gusto nilang maging otoridad sa buhay nila, sila. Ayaw nila na may mas mataas sa kanila. Ayaw nila may mag-uutos sa kanila. Ayaw nilang may masusunod maliban sa kanila. Sila yung mga atheist. Malayo sila sa Diyos. Patungo sila sa kapahamakan. Pangalawa, hindi lang nasa ilalim tayo ng isang authority, dapat maging malinaw din sa atin that authority itself is extremely addictive. Authority is extremely addictive. Binanggit ko last time, yung mga babae sa panahon na ito walang credibility. Diba kahit na makasaksi sila ng isang krimen at gagamitin silang saksi sa korte, hindi paniniwalaan yung kanilang testimony kasi babae sila. Ganun katindi yung kanilang bias sa mga babae ng panahon na yan. Pero pag ang lalaki nagsalita, kahit na nagsisinungaling, paniniwalaan. Kahit na nagsisinungaling, paniniwalaan. Nung sila pong mga gwardiya ay pumunta sa mga pinuno ng relihiyon at sinabi nila kung ano yung nangyari, hindi po sinabi ng mga pinuno ng relihiyon na hindi totoo yung sinabi nila eh. Tingnan niyo yung kwento ha.
Di ba nung nakita na ng mga gwardya lahat na nangyari, pati yung anghel, pati si Jesus na muling nabuhay na sinamba ng mga babae. Nung umalis sila, pumunta sila dun sa lungsod. Para ano? Para mag-report dun sa kanilang mga pinuno na nagbayad sa kanila para bantayan yung libingan. At anong sinabi dun sa talata? Sinabi nila sa mga pinuno ng relihiyon ang lahat ng nangyari. Pero hindi sinabi dun sa kwento na hindi naniwala sa kanila yung mga pinuno ng relihiyon. Ang totoo, naniwala sa kanila. Bakit? Sapagkat mga lalaki ito. At sa kultura nila, pag lalaki ang nagsabi at nagpatotoo, paniniwalaan nila. Kaya kahit na po itong mga pinuno ng relihiyon, galit na galit sila sa Panginoong Jesucristo at sa lahat ng claim niya, wala silang magawa kundi maniwala na totoo nga siyang muling nabuhay. Bakit? Dahil sinabi ng mga gwardya. They had to believe. Kasi kung hindi sila naniwalang totoong nabuhay si Jesus, di naman sila gagawa ng paraan para magsinungaling eh. Ano bang ginawa nila doon sa verse 13 ng chapter 28? Ang sabi, sabihin ninyo, tinan niyo dyan sa Bible ninyo ha, sabihin ninyo ang kanyang mga alagad ay dumating ng gabi at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami natutulog. Kung hindi sila naniniwala, hindi sila magfa-fabricate ng isang kasinungalingan na kaya nawala yung katawan ni Jesus doon sa libingan sapagkat pinuntahan ng mga alagad nung gabi at ninakaw. Sundan niyo po ba yung gusto kong sabihin? Kahit po yung mga pinuno ng relihiyon, naniniwala silang totoong si Jesus ay muling nabuhay, kaya sila gumawa ng paraan para mapagtakpan yun. Kaya lang sa pamamagitan ng kasinungalingan. Hindi nila pwedeng pahintulutan yung mga gwardya na magsabi ng katotohanan. Alam niyo kung bakit? Mawawalan sila ng kapangyarihan eh. Hindi na sila paniniwalaan ng mga Hudyo. Sapagkat ang authority is power. Hindi sila pwedeng mawalan ng kapangyarihan dahil pag nawalan sila ng kapangyarihan sa mga tao, mawawalan na rin sila ng silbi sa Roma. Kaya nung malaman nila yung kwento, anong sabi nila sa verse 14? Kung mabalitaan ito ng gobernador, hihikayatin namin siya at ilalayo namin kayo sa gulo. Kumbaga, komplikado na yung nangyari. Hindi na namin pasinungalingan na si Jesus ngayon muling nabuhay. So gagawa na lang tayo ng paraan. So pagka in-interview kayo ng gobernador, nakarating tong kwento na to, gagawa na lang namin ng paraan para hindi kayo mapahamak. Pero, dapat tulungan nyo din kami para hindi rin kami mapahamak. Ganyan ang nangyayari. Kapag ang mga tao ay na-addict na sa authority. Kasi kung hindi sila papaboran ng Roma, mawawalan sila ng kapangyarihan at ayaw nilang mawalan ng kapangyarihan. Diba? Kasi kasama sa kapangyarihan ng kayamanan at marami pang iba. Kaya nasa dilema sila. And they decided to what? Do whatever is necessary to remain in authority. At anong ginawa nila? Nagsinungaling sila. Nagsinungaling sila. Tingnan niyo kung gaano kasama ang puso ng tao sa kasalanan. Ayaw nilang ihayag ang katotohanan. Ang ginagawa nila sa katotohanan, tinatakpan nila. Di ba ganyan din yung sabi ng Panginoon sa mga tao sa mundo? Dumating si Jesus, ang liwanag. Anong gustong gawin ng tao? Takpan yung liwanag. Diba ang ginawa nga ng tao? Pinatay si Jesus sa krus. Akala nila, nagapi na nilang liwanag. Pero hindi. Bakit nagagawa ng mga tao ito? Sapagkat ang tao nagiging halimaw dahil sa kanilang kasalanan para pagtakpan ng mga ito. Yan ang ginagawa ng otoridad. Nilalaso ng isip at ang puso. Pangatlo, our consciences submit to one authority alone. Our consciences submit to one authority alone. Nakikita natin ito sa verse 15. Sabi, at ginawa ng mga tumanggap ng salapi ang ayon sa itinuro sa kanila. Alam nila ang katotohanan sapagkat narinig nila ang boses ng anghel, narinig nila si Jesus, inuutusan yung mga babae pumunta sa Galilea, yung kanyang mga disciples, nakita nila ang lahat ng nangyari, yet sumunod pa rin sila sa sinabi ng mga pinuno ng relihiyon. Bakit? Sapagkat ang kanilang mga konsensya, ang kanilang mga budhi, nagpapasakop sa kinikilala nilang otoridad. At ang kinikilala nilang otoridad, yung nagbayad sa kanila para bantayan yung libingan. Siguro, sinasabi ng iba, kaya nila ginawa yan kasi ayaw nilang mapatay. Ayaw nilang mapahamak. So, kailangan nilang magsinungaling.
Pero isang bagay lang pinapatotohanan yan eh. Nagsinungaling sila kasi sumusunod sila sa mga kinikilala nila lang Panginoon. Otherwise, kung hindi nila kinikilala yung otoridad ng mga pinuno ng relihiyon, di ba magtatago na lang sila para makaligtas sila sa kamatayan. May mga gusto kong share sa inyo several implications dito. Wala yan sa ating PowerPoint. Yung number 1, not every authority is from God. Hindi po lahat ng otoridad galing sa Diyos. Obviously, yung otoridad po ng Sanhedrin ay hindi po galing sa Diyos, kundi galing sa demonyo. Ang pagtatago ng katotohanan patungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon ay gawain ng dyablo. Hindi po gawain ng Diyos yun. Si Satanas, hindi niya napigilan na si Jesus ay mamatay sa krus, pero gusto niyang pigilan na malaman ng mga taong muli siyang nabuhay sa pamamagitan ng pagsisinungaling. At ang sino man na tinatanggi na si Jesus ay muling nabuhay ay hindi galing sa Diyos. Ang sino mang hindi naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay, hindi maliligtas. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 verse 9? Sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. So alisin mo yung katotohanan na si Jesus ay muling binuhay mula sa mga patay, hindi ka maliligtas. Ganun yung sinasabi ni Apostle Paul. Second implication, not everyone who learned about the resurrection of Jesus believed. Yung pong mga alagad, ay yung pong mga bantay, nakita nila first hand, eyewitness sila nung nag-resurrect si Jesus. Pero hindi porkit nakita nila ang muling pagkabuhay ng Panginoon, naniwala sila kay Kristo o nanampalataya sila kay Kristo o naligtas sila. Hindi. Ang Sanhedrin, sila yung isa sa mga unang nakarinig ng balita na si Jesus ay muling nabuhay. Bakit hindi lang kasi nawala yung katawan niya doon sa pinaglibingan, nakita pa nilang kausap ng mga babae. Naniwala ba sila? Hindi. Gumawa sila ng parang para ipagsinungalingan yung katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay. Imbis na maligtas sila, tinakpan nila yung katotohanan. Ito, isang bagay ang gusto kong sabihin. Maliban na ang Diyos bigyan tayo ng pananampalataya, hindi tayo maniniwala. Maliban na Diyos bigyan tayo ng kakayahan na maniwala, hindi tayo maliligtas. Tingnan yung sabi ni Pedro, 1 Peter 1:21. Sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos, na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay, at sa Kanya ay nagbigay ng kaluwalhatian, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuon sa Diyos. Ibig sabihin, ang isang tao, kaya siya nananampalataya na si Jesus ay namatay, pero muling nabuhay, dahil binigyan siya ng kakayahan ng Diyos na paniwalaan yan. Ang kaligtasan galing sa Diyos, hindi po galing sa tao. Kaya kahit anong gawin mo na paniwalaan itong sinasabi ko, hindi mo paniniwalaan hanggat hindi ka bibigyan ng Diyos ng pananampalataya para paniwalaan ito. At hanggat hindi ka nagkakaroon ng pananampalataya para paniwalaan ito, hindi ka maliligtas. Kaya ang panalangin namin, bigyan ka ng Diyos ng pananampalataya. Bakit? Sapagkat inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao na magsisi at manampalataya. Acts 17:30, ano sabi diyan? Ang mga panahon ng kahangalan ay pinanampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon, ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Ang kaligtasan po ay hindi lang inaalok, ang kaligtasan po ay inuutos ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang otoridad. Bakit ang Diyos ang otoridad at siya nag-uutos sa mga tao na maligtas sapagkat siya lang ang may kakayahang magligtas sa kanila? Wala nang iba. Kaya kung di ka pa mananampalataya, gusto kong sabihin sa iyo, inuutusan ka ng Diyos na magsisi at manampalataya. Sapagkat kung hindi, mapapahama ka. Pangalawang major point natin, nakita natin yung muling pagkabuhay, pinipilit itago. Pangalawa, yung muling pagkabuhay ng Panginoon, inuutos na ipangaral. So may mga saksi din po sa muling pagkabuhay ng Panginoon na ngayon ay inuutusan na ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay sabihin sa iba. Dalawang grupo yan. Yung unang grupo, mga babae. Katulad ng mga gwardya, itong mga babae na ito, sumunod din sa otoridad na mas mataas sa kanila.
Yung po mga gwardya sumunod sa otoridad na itago at magsinungaling tungkol sa muling pagkabuhay. Ang mga babae naman sumunod sa otoridad ng Panginoong Jesucristo na sabihin yung katotohanan na siya'y muling nabuhay. Luke chapter 28 verse 7. Pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y binuhay mula sa mga patay. Siya'y mauuna sa inyo sa Galilea, makikita niyo sa roon. Ito ang sinabi ko na sa inyo. Ang sino nagsasalita sa verse 7? Yung angel. So alam ng mga babae, yung angel mas mataas sa kanila. At handa na silang pumunta. Sabi nga, papatakbo na sila papunta doon sa mga alagad. Pero hindi po natapos dun eh. Bagamat sapat na yung utos ng anghel para sundin nila na isabihing buhay si Jesus, hindi pumayag ang Panginoon na yun lang. Dinagdagan pa ng Panginoon yung dahilan nila para sabihin sa mga alagad na nabuhay muli ang Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpakita mismo siya. Nagpakita mismo siya. Diba? Nakita nga nila yung Panginoon, sinamba nila yung Panginoon. And after that, makikita natin tumatakbo yung mga babae papunta dun sa mga alagad sa verse 8 para sabihin buhay na si Jesus. Muli siyang nabuhay. Bakit? Hindi lang dahil sinabi ng anghel, siya'y muling nabuhay sapagkat nakita namin mismo na siya'y buhay. So ang mga babaeng ito sumunod na ipangaral ang katotohanang buhay si Jesus sa pamamagitan ng otoridad ni Jesus. Pangalawang grupo, yung grupo ng mga alagad. I think the reason why the Lord appeared before the two women is to make sure na yung mga alagad, lalabas sila sa kanilang pagtatago at pupunta sila sa Galilea. Natatandaan ninyo, nung ang Panginoon na hinuli, pinahirapan ni Litis, pinako sa krus, nawala yung mga alagad. Nawala sila. Kasi marami na po nagpakilalang Mesyas nung panahon na yon. Nung nahuli yung Mesyas na nagpapakilala, lahat ng mga tagasunod, hinuli rin at pinatay. Kaya nung makita ng mga alagad na si Jesus hinuli at siya papatayin, nagpulasan na. Nagtakbuhan na, nagtaguan na. Kasi baka mamatay din kami kasi nahuli yung leader namin. Baka mahuli rin kami. Kaya natakot sila para sa kanilang buhay. Nagtago sila. Pero hindi naman nila matatakasan kasi alam ng mga tao kung sino yung mga alagad ni Jesus Pero alam niyo ang ginawa ng Panginoong Jesus dito sa 11 alagad? Binigyan sila ng panibagong dahilan para maging matapang. At ano yun? Hindi lang nila narinig yung sinabi ng mga babae. Siyempre yung mga babae sa mga alagad, may credibility yan. Sa gobyerno, wala. Pero sa mga alagad, may credibility yung mga babae. Malaki yung papel na ginampanan ng mga babae sa ministry ni Jesus. Kung walang mga babae sa ministry ni Jesus, just imagine, masyadong messy ang relationship pag puro lalaki. Kailangan ng mga babae. Kaya ang Panginoon, meron siya mga female disciples. Kasama yan, sa order ng kanyang ministry. Pero hindi lang because of their usefulness, but because of their credibility. Para sa mga alagad, ang mga sinasabi ng babae, kasing tibay ng sinasabi ng mga lalaki. So dito makikita mo yung pagpapantay-pantay ng lalaki at babae sa iglesia. At nung sinabi ng mga babae na ito, nakita namin yung anghel, sinabing si Jesus ay nabuhay. Nakita namin ang Panginoong Jesus, sinamba namin siya dahil siya ay muling nabuhay. Anong naging epekto sa mga alagad? Ba tumapang? Anong isa sa mga pruweba na tumapang sila? Ba naglabasan sa mga pinagtataguan nila, pumunta dun sa Galilea. Bakit sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa Galilea, kakatagpuin ko kayo doon. At nangyari nga yun. Iminit sila ng Panginoon sa Galilee. Muli siya nabuhay at nagpakita siya sa mga alagad. Nakikita mo dito, dalawang klase ng grupo ng mga lalaki. Yung isang grupo nagpunta sa mga pinuno ng relihiyon para pagtakpan ang katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay. Yung isang grupo ng mga lalaki lumabas para ipahayag sa buong mundo na si Jesus ay muling nabuhay. Gusto kong tingnan natin yung parallel na yan. So first, the guards obeyed an authority to spread lies about the resurrection of Jesus. So ito yung isang grupo ng mga lalaki.
Sumunod sila sa otoridad ng Sanhedrin para magsinungaling. Hindi totoong nabuhay si Jesus. Ang ginawa ng mga alagad, ninakaw yung katawan niya. Pagkatapos pinalalabas ngayon na siya'y muling nabuhay. Kahit na alam nila yung totoo kasi nakita nila. Ang pinangangalat nila yung kasinungalingan na siya'y ninakaw, ang Panginoong Jesucristo. Dahil inutos sa kanila ng mga pinuno ng relihiyon. At hindi lang dahil inutos sa kanila ng pinuno ng mga relihiyon, binigyan pa sila ng pera. Sinuhulan. Ano sabi sa verse 12 and 13 ng chapter 28? Pagkatapos makipagpulong sa matatanda, nagpanukala sila na magbigay ng sapat na salapi sa mga kawal, na sinasabi, sabihin ninyo, ang kanyang mga alagad ay dumating ng gabi at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami natutulog. Nagawa nilang magsinungaling dahil sinuhulan sila. Pero alam kong totoong malaki ang impluwensya ng pera. Pero siguro isa sa mga dahilan kaya nagsinungaling sila kasi pag nalaman ng gobernador na yung pinababantayan sa kanila ay nawala sa libingan, sila ang parurusahan. Anong ibig sabihin nun? Hindi nila ginawa yung kanilang katungkulan. Siguro nga totoong nakatulog sila, no? At totoong ninakaw, kaya sila yung mapuputukan, papatayin sila. Execution ang kabayaran nun. Siguro kaya nila ginawa yan na magsinungaling dahil may pera, suhol, at dahil ayaw nilang ma-execute. Ginawa nila ang mga ito kahit alam nila ang katotohanan, sapagkat kinikilala nila na ang otoridad ng Sanhedrin ay mas mataas kaysa sa kanila. Pero yung isang grupo, mas maganda. Yung pangalawa, the disciples obeyed an authority to proclaim the truth about the resurrection of Jesus. Yung mga alagad, on the other hand, sumunod din sila sa isang otoridad, pero sa otoridad ng Jesus na muling nabuhay. Anong sabi sa verse 18 and 20? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanilang lahat ng mga otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ng lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan nilang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. May mga alagad na nagduda, pero paano nila na napagtagumpayan ng kanilang doubts? Si Jesus nga ba ito? No? Sapagkat nakita nila mismo ang Panginoon. Wala na silang dahilan para magduda, sapagkat ang nag-uutos sa kanila ay ang Panginoon mismo na nakaharap sa kanila at nagpapatunay na siya ay muling nabuhay. Jesus Christ is declaring here na hindi lang siya Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng nasa langit, kundi siya ay Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng nasa lupa. Nasa Kanya ang lahat ng otoridad. On top of this, nangako din ng Panginoon, hindi lang ako muling nabuhay, sasamahan ko rin kayo. Kaya naging matapang yung mga alagad. Ano sabi niya dyan? At ako'y narito kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi lang tumapang yung mga alagad na ito dahil si Jesus ngayon muling nabuhay. Tumapang sila kasi nangako yung Panginoon na ito na muling nabuhay, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya tayo bilang kabahagi ng iglesyang inuutusan ng Panginoong humayo, dapat matapang din tayo. Meron tayong dahilan para dalhin ang mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng tao. Bakit? Dahil si Jesus ay muling nabuhay. Hindi mo naman nakitang si Jesus ay nabuhay, di ba? Bakit ka tutulad sa mga alagad? Nakita nila ang Panginoon. Hindi nga natin nakita pero nakasulat sa Biblia. Nakasulat sa Biblia na si Jesus ay muling nabuhay dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, ito'y katotohanan at dapat paniwalaan. Hindi ko kailangan makita si Jesus para maniwala ako sa Kanya. Naniniwala akong si Jesus ay muling nabuhay. Bakit sinabi ng Diyos sa Biblia na siya ay muling nabuhay? At bukod pa doon, sinabi rin ng Diyos sa Biblia na sasamahan tayo ng Jesus na ito kahit saan tayo magpunta, dala ang Ebanghelyo. Kaya dapat masipag tayo, matapang tayo sa pag-iebanghelyo. Kapagkat ang Ebanghelyo ay mensaheng totoong nagliligtas. Kapagkat hindi lang ito pinatotohanan na si Jesus ay muling nabuhay, pinatotohanan din ng Ebanghelyo na siya ay may otoridad. Na utusan ng lahat ng makasalanan na magsisi at manampalataya sa Kanya. Ang isang totoong iglesia nag-evangelize. Kaya isa sa mga magiging natin, vision natin at goal natin sa church na ito, mag-evangelize tayo dito.
Hindi natin kailangan pumunta sa probinsya, sa Mindoro, sa Bisaya, sa Mindanao para mag-evangelize. Dito lang po. So, paikot-ikot lang tayo dito. Sobrang lawak na nitong lugar na ito para makover natin. Pero bago tayo lumabas ng subdivision na ito o ng San Pedro, unahin muna natin itong lugar na ito. Humayo tayo at mangaral tayo na si Jesus ay muling nabuhay. Totoo, namatay siya. Pero siya ay muling nabuhay at siya ay nasa langit. At ang sino mang mananampalataya sa Kanya, hindi lang mapapatawad sa kasalanan, magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Yung pong mga gwardiya, nag-decide sila na sundin ang sinabi ng mga pinuno ng relihiyon at magsinungaling para iligtas ang kanilang sarili. Pero tayo, bilang mga alagad ng Panginoon, kasama ng mga unang alagad, tayo ay lalabas at mangangaral na si Jesus ay muling nabuhay, hindi para iligtas ang ating sarili, kundi para sila ay maligtas. Kita mo yung pagkakaiba? Diba? So, kanino kang grupo kabilang? Doon sa magsisinungaling para iligtas ang sarili o doon sa mananampalataya para maranasan ang kaligtasan? Panalangin ko doon sa pangalawa. Manampalataya nang maranasan ninyo ang kaligtasan. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa katotohanan na itong hindi naluluma sapagkat ito'y sinulat mo sa Biblia. At ito'y katotohanan sapagkat ang Biblia ay salita mo. Salamat po sa mga hamon at tulungan niyo po kami bilang mga mananampalatayang kilalanin ang totoong otoridad at yun ay yung otoridad ng Jesus na muling nabuhay na nag-uutos sa amin ngayon na hindi lang maniwala kundi ipangaral ang ebanghelyo para ang iba'y manampalataya din. Bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami ng sipag sapagkat sinabi ng salita ng Diyos na ang lahat ng ito'y totoo. At binigyan mo kami ng pananampalataya, hindi lang maligtas. Kaya kami naligtas sapagkat kami naniniwala na ang lahat ng sinasabi mo sa Biblia ay totoo. Dalayan ko po yung mga hindi pa mananampalataya dito, iligtas niyo po sila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.